Ang vlog na ito ay isang paalala o isang pagtuturo sa bawat isa, gayon din po sa aking sarili, na i-remind ang bawat isa, ang bawat kababayan natin na kung nasaan man po tayo saan mang panig ng daigdig, sabi nga, o ng lugar kung nasaan po tayo, be mindful po tayong lahat sa mga binibigkas natin, lalong-lalo na doon sa usapin ng racism. Alam po ninyo, dito sa Canada, ang racism ay malaking issue kapag kayo po ay napagtuunan ng pansin o kapag kayo ay nandoon sa hot seat kung tawagin natin. Paalala dahil nakakalungkot na isipin dahil may mga kababayan pa rin tayo na ang kaisipan nila ay laid back in terms of race, in terms of lahi, na nagtatangi sa kulay, sa anyo, sa amoy, sa kung ano paman yung napapansin nila sa paligid. Bakit ko po ito nasabi, no? Sabi ko ito ay pagtutuwid sa ating mga kababayan, kayo na mga nanonood ngayon, kung gusto niyo makarating ng Canada, kung gusto po ninyo na makisalamuha sa iba't ibang lahi dito sa Canada, you have to think yung tinatawag nating multicultural or yung multiculturalism po ng Canada. Always remember na ang Canada is a mixture of different race, mixture of different nations. 1 week ago, nandoon po kami sa bilihan o sa pamilihan at may grupo ng mga Filipino, hindi ko po alam kung bago sila dito sa Canada, and they tend to parang tinitignan yung katayuan ng isang tao, which is not good, o batay sa race ng isang tao, no? Kasi habang kumukuha po ako ng isang item doon sa international section, of course, international section, nandoon po yung international products ng mga stores, ano? Kahit na nasa Walmart po kayo, superstores, Sobeys, whatever, may international sections po. Nandun po ang produkto ng mga Filipino, ng mga Indian nationals, ng mga South Africans, ng mga Nigerian, Ghanaians, at ng iba pang lahi, British. Nandun lahat, international nga po, no? At yung grupo po ng mga Filipino yun, they were talking about nations, and medyo paismid na tumatawa sila, at ang pinag-uusapan po nila ay yung bumibili rin na at ang bumibili nga rin po ay isang lahi. Ng pagkakadinig ko doon sa pag-uusap nila, medyo huminto po ako dahil hindi po ako nagandahan doon sa kanilang pag-uusap. Kasi ang sabi nila, baho-baho naman itong katabi natin, amoy sibuyas, hindi mo lang naliligo, ganon, at amoy parang oil na bulok, something like that, tapos nagtatawanan. At sabihin ko na nga po, nakakainis isipin na tayong mga Filipino, kapag ganon ang usapan, medyo nagre-react tayo, no? Kahit sa Facebook, sa social media, kapag tayo ang napagsabihan ng ganon, nagre-react tayo, buong nasyon, nagsasabi, napaka-racist naman ito. But, well, in fact, tayong mga Filipino ay racist din doon sa ilang bahagi. Hindi ko nilalahat, pero may mga kababayan pa rin tayo na gano'n ang kaisipan. So nalungkot po ako doon sa pagkakataon na yon, kasi ang mga Filipino ay advocate po ng tinatawag nating anti-racism. But, sabi nga natin, nakakalungkot isipin na may mga taong gano'n ang kaisipan. Well, hindi na ito bago, no? I will share you a story. Nung bata po ako, meron po kaming kapitbahay noon na dinideliveran ng aking nanay ng kakanin. Tapos sinasama ko ng nanay sa kapitbahay namin sa kabilang block. And then, pag gusto ko, bata nga di ba? Kapag gusto ko na umuwi noon, sasabihan na, tapos iiyak ako, syempre, para umuwi na ako at makapaglaro na doon sa mga pinsan ko, and then sasabihin nung pinag-delivery namin, o gusto mo ba na ipagpalit kita ng bechin sa mga Chinese? O kaya naman ipagpalit kita ng plato sa Bombay, something like that. So yun yung nahagis na natin na it's a joke, pero hindi natin alam this is already yung kung tawagin natin ay secretly racism na rin. O kaya naman may iba't ibang sistema po kasi ng racism, kung tawagin natin racial racism, institutionalized, ethnic, and so on, structural, or napakarami pang form ng racism, Pero yung nakahiligan kasi natin sa atin dyan sa Pilipinas, ang tawag natin sa mga Indian nationals ay Bombay. Ang Bombay actually is a form of
parang hindi tamang term. Pero tinanggap lang nila during sa Bombay kasi ang dating tawag diyan, alam niyo po 'yon, Mumbai, no? Pero nung sinakop po sila ng mga Briton ay tinawag po silang Bombay. And then 1995 lang, kung di ako nagkakamali, nung tinuturo ko ito sa aking mga estudyante na naibalik yung term na yung city ay tawag doon Mumbai because tatabi siya ng seashore. Second largest city ng India, parang ang pinakamalaki is the Calcutta, parang ganon. No? So, naging term po natin yon na amoy sibuyas, something like that, at marami pang iba, yung mga Chinese naman, mga Chekwa, something like that. Marami tayong mga terms na ginagamit na hindi akma doon sa talagang tawag ng mga ibang nasyon, ibang lahi. Katulad din sa mga kapwa natin lahi, o kasla ka lang kalinga, o sasabihin sa sa kapwa mo tao, so, mas o maski sa kamag-anak mo sasabihin doon na o para kang kalinga, para kang Ifugao, something like that. Hindi maganda no na nagtatangi tayo ng tao. Na-experience ko ba yan o nasabi ko rin ba yan? Amin ko, hindi naman ako ipokrito, no? Pero since nung nagtuturo na po ako o kaya naman iminulat kasi kami ng tita namin na teacher na hindi maganda yung tawag na Bombay kundi tawagin yung isang Indian nationals, o kaya naman hindi tama na sabihin na para kang kalinga kasi parang binabasos daw yung kultura, which is true naman. So thank you sa aking tita dahil maaga pa lang ay minulat kami doon sa tamang pagtawag doon sa tao na hindi nasasaktan yung kanilang damdamin. Culturally speaking, mataas ang pagpapahalaga ko sa kultura ng ibang tao dahil ako po ay isang social science teacher at nauunawaan po natin yung mga bagay-bagay. Pero hindi ko rin naman po sinasabi na hindi nyo ito nauunawaan. Baka nga, mas nauunawaan nyo pa ito dahil mas nakakita pa kayo ng mga ganitong sitwasyon. So, nangangahulugan na hindi maganda, no? So, pagdating po natin dito, malaking bahagi ng issue sa kasalukuyan dito sa Canada ay yung issue ng racism. That's why, sinasabi natin, mag-ingat po tayo doon sa pagsasabi natin. Kung halimbawa, sabihin natin na nagaling sila sa India, sabihin natin na hindi Bombay, kundi Indian nationals. Kung sabihin naman natin na mga First Nations, sabihin natin First Nations, Cree Nations, something like that. Mga indigenous peoples ng Canada, something like that. So, huwag tayong magtangi. Meron pa nga, one time, nandito kami sa park, dito lang sa harapan ng legislative building. Napag-ipon-ipon lang ito. Sabi nung isang magkaibigan, kasi may chair doon, itong mga pano ito pabigat sa lipunan. Sige, dahil sabihin na natin, dahil sa epekto ng pinagbabawal na gamot, hindi pa rin natin po pwedeng sabihin na sila ay pabigat sa lipunan. No? Hindi pa rin natin po pwedeng sabihin na sila yung mga taong lango doon sa pinagbabawal na gamot. Kasi hindi naman po lahat. Please lang po, kapag nakarating po tayo dito sa Canada, iwasan po natin yung mag-comment at magbigay ng mga salita na hindi naakma sa ibang tao, no? Hindi po ako nagmamalinis, hindi po ako nagmamarunong. Pero ito lang po yung nasasabi natin kasi ito po yung naobserbahan natin, ano? Sa totoo lang, tinanggal ko na po yung konsepto ko, no? Pagka First Nation, adik yung mga yan. Kapag Kalinga, nagmamama o nagnanganga yung mga yan. Kapag tinanggal ko, pag Indian, mabaho yung mga yan. Something like that. Matagal ko nang tinanggal. Nasa Pilipinas pa lang ako, tinanggal ko na yan. Sabi ko nga, bata pa lang kami, tinuruan na po kami ng tita namin na hindi maganda yung mga ganong katawagan. Ano? At sineshare ko po ito sa inyo ngayon para nang sa ganon ay ma-open up yung inyong mga kaisipan ng ilan. Kung alam niyo na po ito, well and good, napakainam po, no, na hindi tayo nagtatanging tao. At kahit kailanman, hindi naging maganda ang pagtatangi sa tao. No? At least, kapag paparating kayo dito, papunta kayo dito sa Canada, at least alam nyo na ang usapin ng racism dito sa Canada ay napakalaking issue. Kaya iwasan po natin, huwag po natin tularan yung mga kababayan natin nandoon sa ganong kaisipan o stage pa lamang na nagtatangi kung anong tawag, kung anong hindi magandang tawag sa mga ibang lahi. No? Ang tawag natin doon is stereotyping. No? Stereotyping, Ilocano, kuripot yan, something like that. Well, kung sa ating mga Filipino ay parang naging common na katawagan na sa atin, sabi ko nga, parang mas racist pa ang mga Filipino dahil, sinasabi ko yon dahil sa naobserbahan natin at sa mga tinuturo natin. Kayo na nasa Pilipinas naman, huwag naman nating
turuan yung mga bata na, oh, Bombay, pagpapalit ka sa Bombay. Bakit? Kumakain ba silang bata? Hunuhuli ba sila ng bata? Hindi naman. O yung mga Chinese ba, kailangan ba palagi bechin ang ipapalit sa'yo? Something like that. Kapag kakalingga o kapag ba ifugaw, nagnganganga, nakabahag, something like that. Hindi naman lahat. Pero may high regards po tayo. Maging, ibig sabihin, respectful. Maging, ano rin tayo, vigilant, maging aware din tayo sa nararamdaman ng tao, ng ibang tao, I mean, at maging respectful sa kanilang kultura, sa kanilang gawi. Huwag nating husgahan yung tao batay sa nakikita lamang natin sa panlabas na anyo nila o kaya naman sa nangyayari sa paligid nila. Hindi natin alam kung ano yung mismong nangyayari sa tao na yun. That's why kahit sa loob ng bahay, sinasabi ko sa kanila, ine-educate ko sa kanila na hindi sila Bombay. Sila ay Indian nationals. Hindi sila mga Indian panakakana-kana, kundi sila ay Cree, kundi sila ay mga Métis, kundi sila ay mga Inuit, something like that. O mas safe na sabihin natin na indigenous peoples ng Canada. Ina-educate natin sila para sa ganun paglabas nila sa loob ng tahanan. Hindi naman nakakahiya na ang tao na ito racist o ang tao na ito laid back pa yung kaisipan, something like that. Wala na po tayo doon sa ganun. Although, nakararanas po tayo ng mga ganung pagbatikos kung minsan. Lalong-lalo na sa mga ibang lahi, tayo ng mga Filipino. Pero ano ba ang gagawin natin? Lalaban ba tayo? Ano ba ang gagawin natin? Mag-retaliate ba tayo? Ipaglalaban ba natin? Lalabanan ba natin sila sa social media na gano'n? Huwag na. Hindi ang kaisipan natin mga Filipino, very welcoming po tayo, 'di ba? Sa mga ganyang sitwasyon at alam natin na forgiving naman tayo, no? So, na-share ko lang po ito kasi nga yung kababayan natin na yon na hindi naging maganda yung kanyang sinabi doon sa pagkakataon na yun at ayaw na natin sana na maulit ito, no? So, hindi naman lahat ng kababayan natin, may mga kababayan tayong ganun kaisipan, sabi ko nga. Pero, kayo na paparating nag-a-apply at nangarap na makarating dito sa Canada, please don't do that. Para may harmony sa lipunan na ginagalawan po natin. Ano? So sana po ay may natutunan tayo at nakapag-share tayo na kahit papano para maging aware lang po ang bawat isa kapag nasa ibang lugar po tayo. No? Be respectful. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.